Maagang gumising si Liza sa umagang iyon, dala ng lamig ng hangin na pumapasok sa kanilang barong-barong na yari lamang sa pawid at lumang yero. Dinig ang kaluskos ng mga kapitbahay na nagsisimula na ring maghanda para sa palengke. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang sanggol na si Mateo, nakabalot sa lumang kumot na kahit manipis ay pilit niyang iniingatang hindi maramdaman ng bata ang lamig ng gabi. Sa murang edad, napasa na ni Liza ang bigat ng pagiging isang ina at ama sa kanyang anak. Mahal na mahal kita anak, bulong niya habang hinahaplos ang maliit na pisngi ng sanggol. May bakas ng pagod at lungkot sa kanyang mga mata, ngunit sa tuwing tinitingnan niya si Mateo, tila may apoy na muling nabubuhay sa kanyang puso. Ang pangarap niyang mapalaki ng maayos ang anak ang nagiging dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw kahit paramdam niya ang bigat ng mundo. Mula nang mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa konstruksyon, naging mag-isa na lang siyang lumalaban. Wala ring masyadong kamag-anak si Liza na matatakbuhan. Ang tanging naiwang yaman ay ang maliit na lamesa, ilang lumang damit, at ang sanggol na siya na lamang ang nagbibigay saysay sa kanyang buhay. Nagtitinda si Liza ng tinapay sa palengke, hindi kanisang panaderya, kaya't bumibili siya sa murang halaga tuwing madaling araw at ibinebenta ng tingi upang kahit paano ay may kitain. Madalas hindi lahat nabebenta, kaya't nalulugi pa siya, ngunit kahit lugi hindi siya tumiigil. Para kay Mateo, laging may paraan. Habang tinatali ang supot ng mga tinapay na ibebenta, sumilip ang kanyang kapitbahay na si Aling Rosa. "Liza, gising ka na pala. Hindi ka ba napapagod sa paulit-ulit na ganyan?" Anito, habang pinagmamasdan ang nakahilera niyang paninda. "Napapagod din po, Aling Rosa, pero kailangan ko para kay Mateo," sagot ni Liza na may pilit na ngiti. Napailing na lang ang matanda. "Ewan ko sa'yo, bata ka pa, pero ang bigat na ng pasan mo. Sana'y makahanap ka ng mas magaan na buhay. Basta't para sa anak ko, kahit ano pong gagawin ko." Tugon niya bago isinabit ang mga tinapay sa lumang basket. Sa palengke, nakasanayan na ng mga tao ang presensya ni Liza. Nakaupo siya sa gilid, may maliit na banig na tinutuntungan, habang buhat-buhat minsan si Mateo kapag wala siyang mapag-iiwanan. Ang ilan ay dumadaan lang, tinitingnan siya na para bang isa lamang kawawang nilalang. Ang iba na may naaawa at minsan ay bumibili kahit hindi nila kailangan. "Liza, magkano itong pandesal?" tanong ng isang ginang. "3 piso lang po isa, ate. Baka po gusto niyong dagdagan para may panggatas ako kay Mateo," sagot niya mahinhin ngunit halatang nagmamakaawa. Napabuntong hininga ang ginang at kinuha ang 10 piraso. "O heto, 25 piso. Huwag mo na akong suklian." "Salamat po, ate. Malaking tulong po ito," sagot ni Liza. Halos mangilid ang luha sa mata. Sa simpleng kabutihang iyon, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat para sa pangmatagalang pangarap. Gusto niyang makita si Mateo na nakasuot ng uniforme, papasok sa eskwelahan at hindi giniginaw sa gabi dahil sa manipis na kumot. Gusto niyang makitang malusog at masigla ang anak, hindi laging umiiyak sa gutom. Pag-uwi mula sa palengke, sinalubong siya ng katahimikan ng kanilang tahanan. Naupo siya sa gilid ng papag at muling niyakap si Mateo. "Anak, darating din ang araw, hindi na tayo ganito kahirap. Pangako ni nanay sa'yo." Habang pinapatulog ang anak, narinig niyang nagsasalita ang ilang kapitbahay sa labas. Kawawa naman si Liza, parang hindi na yata makakaahon. Sino ba kasi pinakasalan? Mahirap din. Ayun, iniwan siyang mag-isa. Kung ako sa kanya, maghahanap na lang ng ibang lalaki para may sumuporta. Mapapikit na lang si Liza. Pilit nilulunok ang sakit ng mga salitang narinig. Hindi alam ng iba ang hirap ng pinagdadaanan niya at mas lalong hindi nila alam ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi niya kailangan ng bagong lalaki sa buhay niya. Ang kailangan niya ay lakas at oportunidad para sa anak. Kinabukasan, muling bumalik si Liza sa palengke.
Ngunit kakaunti lang ang bumili ng tinapay. Halos kalahati ng paninda niya ang hindi nabili. Pauwi na sana siya, bit-bit ang natirang paninda nang biglang may lumapit na matandang lalaki. Payat ito at tila may kaya sa buhay base sa damit. Ngunit kakaibang tahimik. "Iha, pabili ng 10 tinapay," sabi ng matanda. Agad nang umiti si Liza. "Opo tatay, salamat po." Nag-abot ito ng 100 piso. "Sa'yo na ang sukli. Itabi mo para sa anak mo." Nagulat si Liza. "Ay, sobra po ito. Hindi po ako pwedeng tumanggap." Ngunit umiling ang matanda. "Tanggapin mo na, iha. Kita ko sa mata mo, hindi ka susuko para sa anak mo." Halos mapaiyak si Liza habang pinagmamasdan ang papalayong lalaki. Hindi niya kilala ang matanda, ngunit ramdam niyang may dahilan ang pagbibigay nito. Sa gitna ng lahat ng pasakit, may mga taong tila ipinapadala ng Diyos upang magbigay ng kaunting pag-asa. Sa gabing iyon, habang hawak si Mateo at pinapainom ng gatas na nabihi mula sa perang bigay ng matanda, muling nangarap si Liza. Nangarap siyang balang araw, hindi na siya titingnan ng mga tao bilang kaawa-awang dalaga, kundi isang ina na nagtagumpay sa lahat ng unos para sa kanyang anak. "Mateo, darating ang araw, magiging masaya rin tayo," bulong niya habang pinapanood ang anak na nakangiti sa kanya. Tila ba naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. At sa gitna ng dilim ng kanilang barong-barong, muling sumiklab ang liwanag ng kanyang pangarap. Liwanag na siya lang at ang anak niya ang nakakakita. Copy ends here. Mainit na ang araw nang muling bumalik si Liza sa palengke kinabukasan. Bitbit ang ilang supot ng tinapay. Hindi maalis ang bigat ng loob niya dahil kaunti lang ang kita noong nakaraang araw. Pagtingin niya sa mga kamay niyang puno ng kalyo, naisip niya kung gaano kahirap kumita ng pera para sa sanggol. Ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan niyang ituloy. Habang nakaupo siya sa gilid, nilapitan siya ng matandang si Mang Cardo. Kilala ito bilang isa sa mga nagpapautang sa kanilang baryo. Ngunit mas kilala rin bilang mahilig manghutot ng interes na sobra-sobra. "Liza," bungad ni Mang Cardo, "may kasamang singhal. Nakita ko na hirap ka na. Kung gusto mo, uutangan kita. Kahit 50 lang, para may puhunan ka bukas." Nag-alangan si Liza. "Mang Cardo, baka po hindi ko agad mabayaran." Ngumisi ang matanda, sabay abot ng papel na pera. "Walang problema, iha. 20 ang tubo kada araw. Maliit lang yon, hindi ba?" Napilitan siyang tanggapin. Habang hawak niya ang perang iyon, naramdaman niya ang bigat na tila ba lalo lang niyang ipinapasok ang sarili sa mas malalim na hukay. Ngunit naisip niya si Mateo. Kailangan ng gatas at gamot. Nang gabi ring iyon, nagising si Liza sa iyak ng kanyang anak. Mainit ang katawan ni Mateo. "Mateo! Anak, huwag mo akong takutin!" Halos sigaw niya habang pilit pinapainom ng tubig ang bata. Kinabukasan, dinala niya ito sa health center. "Nanay, may lagnat po ang bata. Kailangan po ng gamot," sabi ng nurse. "Magkano po ate?" 500 piso po ang kailangan para makumpleto ang reseta. Nanlumo si Liza. Ang perang nasa bulsa niya ay kulang-kulang na 300. Bumalik siya sa bahay at umupo sa gilid ng papag. Hawak-hawak ang anak. Umagos ang luha niya. "Paano ba ito, Mateo? Paano ko mabibili ang gamot mo?" Parang tugon sa kanyang pagdurusa, biglang may kumatop sa pinto. Pagbukas niya, tumambad ang kapitbahay nilang si Nardo, lasing na lasing at amoy alak. "Liza!" sabay belat at tawa ng lalaki. "Nabalitaan kong may sakit ang anak mo. Gusto mo ng tulong? Bigyan kita ng pera." Napatigil siya. "Anong kapalit?" Lumapit si Nardo, inilapit ang mukha sa kanya. "Alam mo na yon, gusto lang kitang makasama ngayong gabi. Saglit lang, may pera ka na." Napaatras si Liza, halos magliyab ang kanyang mga mata sa galit. "Umalis ka rito, Nardo. Wag niyong uulitin." Ngunit tumawa lang ito at naglakad palayo. Naiwan si Liza, nanginginig sa galit at takot. Pinangako niya sa sarili na kahit gaano kahirap, hinding-hindi niya ibebenta ang dangal niya. Kinabukasan, bumalik siya sa palengke. Bitbit si Mateo na nakabalot sa lampin. May ilan na naaawa at nagbibigay ng kaunting tulong. Isang suki ang lumapit. "Liza, halika. Eto may kaunting gatas akong sobra. Baka makatulong."
Tinanggap niya ito ng buong pasasalamat. Salamat po ate. Malaking bagay po ito para kay Mateo. Sa gitna ng lahat ng kahirapan, ramdam niya na may mga taong handang tumulong kahit hindi nila siya kilala ng lubusan. Ngunit kasabay ng kabutihan ay may mga usap-usapan pa rin. Hindi ba't uutang-utang na lang si Liza? Kawawa naman kasi, wala namang asawa. Kung ako sa kanya, mag-asawa ulit para may tutulong. Naririnig niya ang lahat ng iyon, ngunit pilit niya itong binabalewala. Hindi ko kailangan ng ibang lalaki. Ang kailangan ko ay lakas para kay Mateo. Bulong niya sa sarili. Sa hapon, bumalik na siya sa kanilang tahanan. Umupo siya sa papag at habang pinapadede si Mateo, muling dumaloy ang mga luha. Mateo, anak, kahit gaano kahirap, kakayanin natin. Pangako ni nanay, hinding-hindi kita pababayaan. Maya-maya, may kumatok muli sa kanilang pinto. Sa pag-aakalang si Nardo na naman iyon, nagdadalawang isip siyang buksan. Ngunit pagdungaw niya, nakita niyang si Aling Nena pala, may-ari ng isang maliit na karinderya malapit sa palengke. Liza, narinig kong may sakit ang anak mo. Eto may kaunting sabaw ako at tinapay. Libre na para may makain kayo. Halos mapaiyak siya sa kabutihan ng matanda. Salamat po, Aling Nena. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi. Umiti lang si Aling Nena. Basta alagaan mo lang ang anak mo. Balang araw gaganda rin ang buhay mo. Nang gabing iyon, habang pinapatulog si Mateo, muling umusal ng panalangin si Liza. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Hindi ko po kayang mag-isa, pero para kay Mateo, hinding-hindi ako susuko. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, utang na lumalaki, sakit ng anak, tukso ng mga taong mapagsamantala, nanatiling matatag si Liza. Sa kanyang puso, alam niyang ito pa lang ang simula ng mas mabibigat na laban na darating. Ngunit handa siyang harapin ang lahat, basta't kasama niya ang kanyang anak. Muling bumangon ng maaga si Liza kinabukasan, dala pa rin ang bigat ng problema, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Kahit papaano, nakaligtas si Mateo sa lagnat dahil sa tulong ng gamot at kaunting gatas na bibinigay ng mga mabubuting tao. Habang tinititigan niya ang payapang mukha ng anak, isang panibagong determinasyon ang umusbong sa kanyang puso. Mateo, anak, hindi tayo magugutom. May paraan ang nanay, bulong niya habang inilalabas ang mga tinapay na nakuha niya ng mura mula sa panaderya. Pagdating niya sa palengke, sinalubong siya ni Aling Nena, may-ari ng karinderyang madalas niyang nadaanan. Liza, halika nga rito. Napansin kong laging natitira ang mga tinapay na binebenta ko sa gabi. Kung gusto mo, kunin mo na lang ang mga yon para ibenta kinabukasan. Libre na kaysa itapon ko. Nabigla si Liza. Totoo po ba, Aling Nena? Malaking tulong po yun sa akin. Ngumiti ang matanda. Oo, iha. Alam ko ang hirap mo. Huwag kang mahihiya. Basta't pagpalain mo lang ang anak mo at huwag mong sayangin ang oportunidad. Agad na napuno ng tuwa ang puso ni Liza. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Kinagabihan, habang buhat si Mateo, inihanda niya ang mga tinapay na binigay ni Aling Nena. Kahit hindi kasing bago nang galing sa panaderya, maayos pa rin at pwedeng ipagbili. Kinabukasan, may ilang suki na bumibili sa kanya. Isang ginang ang lumapit. Liza, medyo matigas na itong tinapay mo ha, pero sige na nga, bibilhin ko pa rin. Alam kong kailangan mo. Napangiti siya. Salamat po ate. Malaking tulong po talaga ito. Dahil sa tulong ni Aling Nena, unti-unti niyang naitawid ang mga araw. Kahit maliit, mas nagkaroon siya ng tiwala sa sarili na hindi siya tuluyang malulugmok. Hindi rin lahat ng tao sa paligid ay walang malasakit. May ilang mabubuting kapitbahay ang nakakapansin sa kanyang pinagdadaanan. Isang hapon, may dumating na ginang at iniabot ang maliit na lata ng gatas. Liza, nakita kong umiiyak ka kagabi habang karga mo ang anak mo. Eto, tanggapin mo. Hindi ko na rin naman nagagamit kasi malalaki na ang mga anak ko. Naluha si Liza. Salamat po ate. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Walang bayad ang pagtulong, iha. Darating din ang araw, ikaw naman ang makakatulong sa iba. Tugon ng ginang bago umalis. Habang pinapanood niya si Mateo na mas masigla na,
Ramdam niyang unti-unti siyang binibigyan ng lakas ng mga taong nakapaligid. Ang dating pagod at gutom na tanging kasama niya gabi-gabi, napapalitan ng kaunting pag-asa. Isang araw, may isang matandang lalaki na dumating sa kanyang pwesto. Tahimik itong tumingin sa mga tinapay at bumili ng 5. Hindi na bago sa kanya ang makita ang mga taong bumibili at umaalis kaagad. Pero kakaiba ang lalaking ito. Suot nito ang lumang sombrero at nakaamayos na polo. Hindi ka anong nagsasalita, ngunit bawat galaw ay may dignidad. Magkano? Tanong nito. Malamig ang tinig. 15 piso po lahat, tatay. Sagot ni Lisa. Inabot nito ang 100 piso at hindi na kinuha ang sukli. Sa iyo na, huwag tanang magtanong. Nabigla si Lisa. Ay sobra po ito. Hindi po ako pwedeng tumanggap. Ngunit naglatad na palayo ang lalaki. Hindi na lumingon. Pinagmasdan ni Lisa ang perang hawak. Halos mangilid ang kanyang luha. Sino kaya siya? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, bumalik muli ang matanda. Ganoon pa rin. Bumili ng ilang tinapay at nagbigay ng sobrang bayad. Walang salita, walang pagpapakilala. Sa tuwing aalis ito, tinitingnan ni Lisa ang papalayong hanino, puno ng tanong sa isip. Dahil dito, napansin ng ibang mga tao. Sino ba yung matandang yan na laging bumibili sa'yo? Baka naman may gusto sa'yo, Liza? Biro ng isa sa mga nagtitinda. Namula ang pisngi niya. Hindi ko po alam. Hindi ko nga po kilala. Ngunit sa loob-loob niya, nagtatanong din siya kung bakit tila interesado ang matanda na tulungan siya. Hindi ito tulad ni Mang Cardo na may kapalit na hinihingi o ni Nardo na may masamang balak. Sa halip, tila may misteryong bumabalot sa bawat kilos nito. Sa mga sumunod na araw, naging parte na ng pang-araw-araw ni Liza ang presensya ng matanda. Hindi niya alam kung sino ito, pero sa tuwing bibili at mag-iiwan ng sobra, nagiging malaking tulong iyon para sa kanila ni Mateo. Mateo, tingnan mo, bulong niya minsan habang pinapadede ang anak. May mga taong handang tumulong kahit hindi natin sila kilala. Siguro, hindi pa lubos na masama ang mundo. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago. Hindi man malaki, pero may mga piraso ng pag-asa na dumarating sa kanyang buhay. Mula kay Aling Nena, sa mga suki, sa mga mabubuting kapitbahay at sa misteryosong matanda. At sa tuwing tumitingin siya sa kanyang anak, mas nagiging malinaw sa kanya ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Dahil hindi lang basta siya nanay na naghahanap buhay. Siya ay isang inang may pangarap na kahit imposible, gagawin ang lahat para maging posible. Sa simpleng mga tulong na iyon, tila muling nagkaroon ng direksyon ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam, ang misteryosong matandang bumibili ng tinapay ay may mas malaking papel pang gagampanan sa kanyang kapalaran sa mga darating na araw. Isang umaga, habang nakaupo si Liza sa gilid ng palengke at maingat na inaayos ang mga tinapay na nakalagay sa bilao, muling dumating ang matandang lalaki na ilang araw na ring bumibihi sa kanya. Katulad ng dati, tahimik lang ito, suot ang lumang sombrero at maayos na polo na tila hindi babagay sa isang karaniwang mamimili sa palengke. Walang salita, tumingin lang ito sa mga paninda niya at kinuha ang ilang piraso ng pandesal. Magkano lahat, iha? Tanong nito sa mababang pinig. 15 piso po, tatay. Sagot ni Liza, marahang iniabot ang supot ng tinapay. Ngunit sa halip na 15 piso, 100 piso na naman ang iniabot ng matanda. Tulad ng dati, tumalikod agad itong walang sinasabi. Sandali po, sobra po ito. Heto ang sukli, sigaw ni Liza. Pilit na hinahabol ang matanda. Pero hindi na ito lumingon. Mabilis na naglakad palayo hanggang sa mawala sa mata niya. Napapailing na lang si Liza. Sino kaya siya? Bakit niya ginagawa ito? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang perang sobra pa rin niyang hawak. Hindi nagtagal, napansin na rin ng mga kasamahan niyang tindera sa palengke ang kakaibang kilos ng matanda. Isang hapon, lumapit si Aling Rosa, kilala sa pagiging tsismosa sa kanilang lugar. Uy, Liza, sino ba yang matanda na laging bumibili sa iyo tapos sobra-sobra magbayad?
Baka naman may gusto sa iyo. Anito, sabay tawa, na mula si Liza. Ay, hindi naman po siguro. Hindi ko nga po siya kilala. Hindi mo kilala pero laging sa'yo bumibili at hindi pa kumukuha ng sukli. Aba, baka may lihim na motibo yan. Dagdag pa ni Aling Rosa, halatang gustong pag-usapan siya ng lahat. Hindi na lang umimik si Liza, ngunit sa loob-loob niya, lalo siyang naging palaisipan ng presensya ng matanda. Sa sumunod na mga araw, naging mas malinaw na hindi talaga kumakain ng tinapay ang matanda. Isang gabi, pauwi si Liza mula sa palengke nang mapansin niya ito sa isang sulok ng kalsada. Nakita niyang tinapon lang ng matanda ang mga binili nitong tinapay. Halos hindi siya makapaniwala. Bakit niya ginagawa yun? Bulong niya habang pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo. Hindi niya alam kung siya ba'y dapat matakot o magpasalamat. Pag-uwi niya, inisip niya ang mga posibilidad. Baka naman sinusubukan niya lang ako. O baka isa siyang mayamang nagtatago. Pero bakit sa akin siya nakatuon? Napakaraming tanong ang sumulpot sa kanyang isipan. Ngunit wala siyang makuhang sagot. Kinabukasan, hindi siya nakatiis. Nang muling dumating ang matanda, pinilit niyang makipag-usap. Tatay, pwede po ba kitang makilala? Lagi po kayong bumibili sa akin? Sobra-sobra ang binibigay niyo. Pero bakit po? Numiti lang ang matanda, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Iha, may mga bagay na hindi pa dapat malaman ngayon. Basta isipin mo na lang na may dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Lalong lumalim ang palaisipan kay Liza. Naisip niya, baka nga tama ang hinala ng ilan na hindi ordinaryo ang matandang ito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maitago ang pasasalamat. Sa kabilang banda, naging usap-usapan na rin siya ng ibang nagtitinda. Si Liza, baka ginagamit lang ang anak niya para makaakit ng mga lalaki. Aba, isipin mo, palaging may matandang bumibili at sobra ang bayad. Bulong ng isa. Baka naman may koneksyon sila. Hindi lang umaamin si Liza. Dagdag pa ng iba. Narinig ni Liza ang mga bulungan, ngunit pinili niyang hindi na lang pansinin. Hindi nila alam ang totoo. Bulong niya sa sarili. Sabay tingin kay Mateo na mahimbing na natutulog sa kanyang kanduan. Basta para sa anak ko, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Isang gabi, habang pinapainom niya ng gatas ang anak, muling sumagi sa isip niya ang tanong. Sino ba talaga ang matandang iyon? At bakit tila may kakaibang malasakit ito sa kanya? Sa bawat labis na perang ibinibigay nito, ramdam niya na may mas malalim na dahilan, ngunit hindi pa niya kayang tuklasin. Ang tanging alam niya, ang misteryosong mamimili ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga tsismis at panghuhusga ng iba, nakaramdam siya ng kaunting lakas sa tuwing makikita ang matanda. Hindi man niya alam kung saan hahantong ang lahat. Ang malinaw lang sa kanya ay may taong, kahit papaano, nagmamalasakit sa kanya at sa kanyang anak. At sa gitna ng gabi, habang nakahiga sa kanilang barong-barong at pinagmamasdan ang maliit na anak, muling dumaloy ang kanyang mga luha. Mateo, may mga tao pa palang handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Siguro may dahilan kung bakit siya dumating sa buhay natin. Ngunit hindi niya alam, ang matandang iyon ay may dalang sikreto na magbabago ng takbo ng kanyang kapalaran. Isang mainit na tanghali habang abala si Liza sa pagtitinda ng tinapay sa palengke. Biglang sumulpot si Mang Cardo, ang matandang nagpapautang na kilalang matakaw sa interes. Nakatitig ito kay Liza na parang may dalang mabigat na balita. Liza, malakas ang tinig nito. Dahilan para mapatingin ng mga tao. Aba, ilang linggo na at wala ka pa ring binabayan sa akin. Hindi ba't sabi ko, araw-araw ang tubo? Nanlamig si Liza. Hawak niya ang supot ng tinapay habang buhat si Mateo na mahimbing na natutulog. Mang Cardo, pasensya na po. Wala pa po talaga akong pambayad. Nagtitinda naman po ako, pero mahina po ang kita. Hindi ko kailangan ng palusot. Singhal ng matanda, sabay hampas ng baston sa kahoy na lamesa kung saan nakalagay ang paninda ni Liza. Kung hindi ka makakabayad ngayong linggo, kukunin ko ang barong-barong mo. Tingnan natin kung saan ka titira kasama yang anak mo.
Nanginig ang mga kamay ni Liza. Mang Cardo, wag naman po. Wala na po kaming matitirhan kung gagawin niyo yon. Nagbuntong hininga si Mang Cardo, saka ngumisi. E di humanap ka ng paraan. Hindi ako nagpatautang para malugi. Tandaan mo, 1 linggo lang ang palugit ko. Pagkasabi nito, iniwan niya si Liza na halos mangiyak-ngiyak sa harap ng mga tao. Lumapit si Aling Rosa, ang tsismosa ng palengke. Aba, Liza, sabi ko na nga ba mahirap umutang kay Mang Cardo. Kung ako sa'yo, humanap ka na lang ng ibang paraan. Baka naman may ibang lalaki na handang sumalo sa problema mo. Nanahimik lang si Liza at inipon ang natitirang dignidad. Hindi niya kayang ipagsigawan ang sakit sa harap ng lahat. Dali-dali niyang tinapos ang pagtitinda at umuwi ng halos wala ng lakas. Pagdating sa kanilang barong-barong, naupo siya sa papag, hawat ang anak at doon tuluyang bumigay ang mga luha. Mateo, paano na tayo? Wala na nga tayong makain, wala pa tayong pambayad sa utang. Kung kukunin ni Mang Cardo ang tahanan natin, saan tayo pupulutin? Habang umiiyak, naramdaman niyang may dumating sa pintuan. Si Don Ricardo iyon, ang misteryosong mamimili ng tinapay. Tahimik itong pumasok, dala ang supot ng gatas at ilang pagkain. Nakita ko ang nangyari kanina sa palengke. Mahinang wika ni Ricardo. Lisa, kung gusto mo, tutulungan kitang mabayaran si Mang Cardo. Hindi mo kailangang pagdaanan ang ganitong kahihiyan. Napatigil si Lisa at tinitigan ang lalaki. Salamat po, pero hindi ko po kayang tanggapin. Hindi ko po gustong isipin ng mga tao na ginagamit ko ang anak ko para makaahon. May dangal pa rin po ako. Tumango si Ricardo, bagamat halatang nag-aalala. Naiintindihan ko pero isipin mo rin si Mateo. Hindi lahat ng tulong ay may kapalit. Minsan, may mga taong kusa lang gustong magbigay. Nagpatuloy si Lisa sa pag-iling. Hindi po. Kailangan kong humanap ng paraan. Kakayanin ko kahit gaano kahirap. Basta't para kay Mateo, kahit mabigat sa kalooban, umalis si Ricardo na hindi na nagpumilit. Naiwan si Liza, muling niyakap ang anak at nag-isip ng mga susunod na hakbang. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising upang magtinda. Nagsikap siyang maglako sa iba't ibang kanto ng baryo kahit pa masakit ang kanyang mga paa sa kakalakad. Pandesal, malambot pa, bagong luto, sigaw niya sa bawat kanto. Ngunit kakaunti lang ang bumibili. Sa bawat pintuan, may mga taong tumatanggi at nagsasara ng pinto sa kanya. Ngunit hindi siya tumigil. Kahit kaunting barya lang ang kitain, malaking bagay na iyon para sa pangarap niyang makabayad kay Mang Cardo at mapanatili ang kanilang tirahan. Isang gabi, matapos ang buong araw ng paglalako, napaupo si Liza sa gilid ng kalsada, pagod na pagod. Dala niya ang kaunting kinita na halos hindi pa rin sapat. Mateo, anak, parang wala nang katapusan ang laban natin, bulong niya. Halos sumuko na ang tinig. Ngunit pagtingin niya sa anak na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib, muling nagbalik ang lakas ng kanyang loob. Hindi ako susuko. Para sa'yo, lalaban ako hanggang dulo. Muli niyang naalala ang sinabi ni Ricardo. Hindi lahat ng tulong ay may kapalit. Bagamat hindi niya tinanggap noon, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit para sa kanya, mas mahalagang ipakita kay Mateo na kaya niyang lumaban mag-isa kahit pa mabigat ang laban. Sa sumunod na araw, bumalik na naman si Mang Cardo sa kanyang pwesto sa palengke. May dalang ilang tauhan na halatang mga siga. Liza, huli na ang 1 linggo. Asan ang bayad mo? Malakas na sigaw ng matanda. Napalunok si Liza at iniabot ang maliit na perang hawak. Ito lang po ang naipon ko, Mang Cardo. Pasensya na po, pero kulang pa. Tumawa ng malakas si Mang Cardo. Ito? Halos hindi man lang kalahati. Ano ang gagawin ko sa barya na ito? Sabi ko na nga ba, wala kang kwentang umutang. Nagsimula na ang ilan sa mga tao na magtinginan at bulungan. Sa kanilang mga mata, si Liza ay isang babaeng walang pag-asa. Ngunit sa loob-loob niya, nananalangin siya na sana'y may milagro pang dumating bago tuluyang mawala ang lahat sa kanya.
At habang nakayuko siya, pilit na hinahawakan ng kanyang dignidad sa kabila ng kahihiyan, naramdaman niyang mas mabigat na laban ang kanyang haharapin. Isang laban na hindi lang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa paninindigan niyang manatiling marangal sa gitna ng kahirapan. Magdamag na halos hindi nakatulog si Liza. Habang nakahiga sa kanilang papag at karga-karga si Mateo, paulit-ulit niyang naiisip ang matinding pagbabanta ni Mang Cardo. Isang linggo na ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya nakababayad ng buong utang. Ang halagang iyon ay parang napakalayo pa rin sa kanyang makakaya. Ngunit sa halip na sumuko, nagpa siya siyang mas lalo pang magsikap. Kinabukasan, gumising siya ng mas maaga kaysa karaniwan. 3:00 pa lang ng madaling araw, nakapila na siya sa panaderya para makakuha ng mas maraming tinapay na maaari niyang ibenta. Pag-uwi niya, inilagay niya sa mga supot ang mga paninda at nagsimulang magluto ng kaunting lugaw para sa kanilang mag-ina. Mateo, anak, kakayanin ni nanay ito, basta't manatili kang malusog at malakas. Mahina niyang wika habang pinapainom ng kaunting gatas ang bata. Hindi na siyang naghintay ng araw. Habang madilim pa, nagsimulang maglako si Liza ng tinapay sa iba't ibang kanto ng baryo. Lumapit siya sa mga manggagawang papasok na, sa mga estudyanteng naghihintay ng jeep, at kahit sa mga tricycle driver na abala sa pagsakay ng mga pasahero. Pandesal po, bagong luto, 3 piso lang isa. Malakas niyang sigaw, kahit nanginginig ang boses dahil sa lamig ng madaling araw. May ilan na pumili, ngunit karamihan ay dumadaan lamang. Ngunit kahit kaunting barya lang ang ibigay, tinatanggap niya ng may ngiti. Salamat po, malaking tulong po ito para sa anak ko. Sa dami ng kanyang pinuntahan, halos magdikit-dikit na ang pawis sa kanyang katawan. Nagtuloy-tuloy ang kanyang pagbebenta hanggang tanghali. Pag-uwi niya, sugatan na ang kanyang mga paa sa sobrang paglalakad at ang kanyang mga kamay ay namumula sa bigat ng dala-dalang bilao. Pagkaupo sa kanilang barong-barong, napansin niyang may maliliit na paltos na ang kanyang mga palad. Ay Diyos ko, mahina niyang bulong habang tinititigan ang sugat. Ngunit agad niyang binaliwala ito at muling tumingin kay Mateo. Hindi ito sapat para sumuko. Basta't may kinakain ka, Mateo, ayos lang si nanay. Isang araw inalok siya ng kapitbahay na si Aling Nena ng dagdag na trabaho. Liza, gusto mo bang maglaba sa akin? Maraming damit na kailangang labhan. Bibigyan kita ng 100 piso. Bagamat pagod na, agad siyang pumayag. Opo, Aling Nena, kahit anong trabaho po, basta't may maibigay ako kay Mateo. At doon nagsimula ang panibagong racket ni Liza. Ang paglalaba, paglilinis ng bahay ng kapitbahay. At kahit ang pagtulong maglinis ng karinderya ni Aling Nena, halos wala na siyang oras para magpahinga. Madalas, inaabot na siya ng hating gabi kakagawa ng gawaing bahay. Tapos gigising ng madaling araw para magtinda ng tinapay. Isang gabi, habang naglalaba siya sa poso ng kanilang baryo, nilapitan siya ni Aling Rosa. Lisa, hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Ang bata mo pa, pero tignan mo, puro trabaho na lang. Wala ka nang inaalagaan kundi ang anak mo. Baka mamaya, ikaw naman ang bumigay. Ngumiti si Lisa kahit namumugto na ang kanyang mga mata sa antok. Hindi po ako makakapagpahinga hanggat hindi ko natutustusan ang pangangailangan ni Mateo. Kung mapagod man ako, ayos lang basta't hindi siya magutom. Napailing si Aling Rosa at umalis. Ngunit sa loob-loob ni Lisa, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Dahil para sa kanya, walang trabaho ang nakakahiya basta't para sa kinabukasan ng anak. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang pagod ng kanyang katawan. Madalas ay sumasakit ang kanyang likod at halos mawalan siya ng boses sa kakasigaw ng pandesal sa kalsada. Ngunit tuwing uuwi siya at makikita ang masiglang tawa ni Mateo, napapawi lahat ng sakit at pagod. Isang gabi, napansin niyang tila ramdam ng bata ang hirap na dinaranas niya. Habang nagpapadede siya kay Mateo, bigla itong tumingin sa kanya na para bang nais sabihin, "Nanay, kaya mo yan." Napaluha siya.
Anak, hindi ko alam kung paano ko pa itutuloy ito, pero sa tuwing nakikita kitang nakangiti, nagiging malakas ulit ako. Minsan, nagising siya ng madaling araw at nakita niyang wala na siyang gatas para kay Mateo. Wala na rin siyang perang pambili. Napaupo siya sa sahig, pinipigilan ang sariling umiyak. Ngunit biglang may kumatok sa pintuan. Si Aling Nena na may dalang supot ng tinapay at isang lata ng gatas. Liza, may sobra ako sa karinderya. Dalhin mo na, huwag kang mahihiya. Naiyak siya sa sobrang pasasalamat. Salamat po, Aling Nena. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Ngumiti lang ang matanda. Huwag mo akong isipin. Alagaan mo lang ang anak mo. Balang araw, siya ang magiging dahilan para gumanda ang buhay mo. At mula noon, mas naging determinado si Liza kahit sugatan ang kanyang mga kamay. Kahit kulang sa tulog at laging pagod, tinanggap niya ang lahat ng sakripisyo. Dahil para sa kanya, ang bawat patak ng pawis at luha ay may kapalit na kinabukasan. Isang kinabukasang nakikita niyang mas maliwanag para kay Mateo. At habang nakahiga sila ng anak niya sa gabing iyon, mahigpit na yumakap si Liza sa sanggol at bumulong. Mateo, hindi kita pababayaan. Habang may hininga ako, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sa katahimikan ng gabi, muling tumibay ang loob ng isang inang handang magtiis, alang-alang sa pagmamahal sa kanyang anak. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtitinda at paglalako, nakaupo si Liza sa gilid ng kanilang barong-barong. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang katawan. Halos hindi na gumagana ang kanyang mga daliri sa sobrang paltos at sugat dahil sa paulit-ulit na paglalaba at pagbubuhat. Habang pinapainom niya ng gatas si Mateo, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Unti-unti siyang nawalan ng balanse at napahiga sa papag, pinilit na huwag pakawalan ng anak na mahigpit niyang yakap. Mateo, mahina niyang bulong, sandali lang anak, kailangan pa kitang alagaan. Ngunit bumigay ang kanyang katawan. Nagising na lamang siya sa malakas na tawanan at bulungan ng mga kapitbahay na nag-aalalang pumasok sa kanilang barong-barong. Diyos ko, si Liza hinimatay. Sigaw ng isang kapitbahay. Dalhin natin sa health center. Agad siyang binuhat ng dalawang lalaki habang si Mateo ay iniwan muna sa pangangalaga ni Aling Nena. Pagdating sa health center, mabilis na sinuri ng nurse si Liza. Pagod na pagod ang katawan niya at kulang sa nutrisyon. Halos wala na siyang kinakain para sa sarili. Paliwanag ng nurse sa mga taong nagdala sa kanya. Nang marinig iyon ni Aling Nena, hindi napigilang umiyak. Kawawa naman itong bata. Lahat ibinibigay sa anak niya, kahit siya mismo'y halos wala nang makain. Pag-uwi mula sa health center, pilit na naglakad si Liza pabalik sa kanilang barong-barong. Pagdating niya, sinalubong siya ng matinding iyak ni Mateo na agad niyang niyakap. Pasensya na anak, pasensya na kung mahina si nanay, bulong niya habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Kinabukasan, muling bumalik si Mang Cardo sa palengke. Nakita niyang nakaupo si Liza, payat at nanlumo, ngunit pinipilit pa ring magtinda. Liza, malakas na sigaw ng matanda. Wala ka pa ring pambayad. Aba, oras na para kunin ko ang bahay mo. Napaiyak si Liza. Mang Cardo, maawa na po kayo. Wala na kaming matitirhan kung kukunin niyo ang barong-barong namin. Hindi ko problema yon. Pinirmahan mo ang utang at hindi mo binayaran. Sabay hampas ni Mang Cardo ng kanyang baston sa mesa. Napatingin si Liza sa mga tao sa paligid, umaasang may magtatanggol. Ngunit karamihan ay nanonood lang. Ang iba namay, nagbubulungan at nag-aalangan na makialam. Biglang dumating si Don Ricardo, tahimik na nakamasid. Lumapit siya at tumayo sa harap ni Liza. Mang Cardo, hindi ba't sobra-sobra na ang interes na sinisingil mo? Wala ka na bang konsensya? Umismid ang matanda. Wala kang pakialam. Ricardo, utang niya ito at obligasyon niyang bayaran. Kung gusto mo siyang ipagtanggol, bayaran mo ang utang niya. Naglabas ng pera si Ricardo mula sa kanyang gulsa. Kung ganon, tatapusin ko na ito. Heto, sobra pa sa hinihingi mo.
Nabigla si Liza at agad siyang pumagitna. Huwag, Ricardo. Ayokong tumanggap ng tulong. Hindi ko kayang ibenta ang dangal ko kapalit ng pera. Tumigil ang lahat sa paligid, nagulat sa matigas na pagtanggi ni Liza. Kahit nanginginig ang kanyang katawan, kahit alam niyang wala siyang lakas, pinili niyang tumindig. Ngumiti si Ricardo, puno ng paghanga. Hindi lahat ng tulong ay may kapalit, Liza. Minsan, kusa lang ang pag-abot ng kamay. Ngunit hindi na siya nagpumilit pa. Sa halip, tumalikod siya at iniwan silang dalawa. Muling nanatiling mag-isa si Liza sa laban. Ang mga kapitbahay, kahit naaawa, hindi kayang saluhin ang bigat ng problema. Kinagabihan, muli siyang umupo sa tabi ng papag, hawak ang anak na tulog na tulog. Mateo, anak, kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Kahit mawalan tayo ng tirahan, kahit mawalan ng lahat, baspat hindi kita bibitawan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi nakakayanin ng katawan niya ang ganoong klase ng buhay. Halos wala na siyang enerhiya. Ang kanyang katawan ay pilit lumalaban, ngunit unti-unti na ring bumibigay. Makalipas ang ilang araw, muli siyang nagkasakit. Miladnat siya ng mataas at wala siyang pambili ng gamot. Dinadala siya ng mga kapitbahay sa health center, ngunit laging sinasabi ng mga nurse, kailangan niya ng pahinga at hindi na lang siya basta-basta nagtitinda ng tinapay. Parang araw-araw ay isang labang tinatalo siya ng mundo. Ngunit kahit ganoon, hindi nawala ang kanyang paniniwala na darating ang araw na masusuklian ang lahat ng kanyang hirap. Kahit bumagsak man siya ng paulit-ulit, ang tanging mahalaga sa kanya ay manatiling buhay si Mateo at patuloy siyang lumalaban para rito. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang anak na masigla at payapang natutulog, mahigpit siyang yumakap dito at muling nagdasal. Panginoon, kung hindi man ako sapat na malakas, bigyan niyo ako ng lakas para kay Mateo. Hindi ko po kayang mawala siya. Ang kanyang katawan man ay nagigiba, ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok para sa isang pangarap, ang magkaroon ng mas maayos na kinabukasan para sa kanyang anak. Gaano man kahirap ang daang tatahakin. Matapos ang ilang linggo ng halos walang pahinga, ramdam na ni Liza ang unti-unting pagbagsak ng kanyang katawan. Kahit bumangon siya araw-araw upang maglako ng tinapay, halos wala na siyang lakas. Sa kabila nito, pinipilit niyang ngumiti tuwing tinitingnan si Mateo. Ang bawat ngiti ng kanyang anak ay nagsisilbing gasolina upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang kanyang katawan kung ganito lagi ang sitwasyon. Isang umaga, habang nagtitinda siya sa palengke, muling lumapit si Don Ricardo. Hindi na ito katulad ng mga nagdaang araw na tahimik lang na bumibili at umaalis. Sa pagkakataong ito, dumiretso ito sa harap ni Liza at nakipag-usap. Liza, malumanay niyang simula. Alam kong nahihirapan ka na. Nakikita ko kung paano mo pinipilit ang sarili mong magtrabaho kahit kapalit nito ang kalusugan mo. Nagulat si Liza sa pagiging direkta ng lalaki. Ayos lang po ako, Ricardo. Basta't may maibigay ako kay Mateo, kakayanin ko lahat. Umiling si Ricardo. Hindi ka pwedeng laging ganyan. Paano kung tuluyan ka ng bumigay? Sino ang mag-aalaga kay Mateo? Napayuko si Liza, hindi makasagot. Ramdam niyang tama ang sinabi nito. Ngunit hindi niya alam kung anong gagawin. May alok ako sa'yo. Dagdag ni Ricardo. May sarili akong panaderya sa kabilang bayan. Malaki iyon at kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Gusto kong bigyan ka ng trabaho roon. Napalunok si Liza. Trabaho sa panaderya ninyo? Oo, sagot ni Ricardo. Doon ka na magtatrabaho at hindi mo na kailangang maglako pa sa kalsada. May sahod ka, may libre ka pang gatas at tinapay para kay Mateo. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nagbalik sa isip ni Liza ang mga naririnig niyang tsismis. Na baka ginagamit lang siya ni Ricardo. Na baka may masama itong intensyon. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng lalaki, may nakita siyang kabutihan at katapatan na hindi maitatanggi. Ricardo, hindi ko alam, mahina niyang wika. Sanay na ako sa ganitong buhay at natatakot ako sa sasabihin ng mga tao.
Baka isipin nilang ginagamit ko ang anak ko para umangat. Numiti si Ricardo. Hayaan mong sabihin nila ang gusto nila. Ang mahalaga, mabuhay ka at lumaki ng maayos si Mateo. Hindi ako humihingi ng kapalit. Nais ko lang tulungan ka. Nang gabing iyon, muling pinag-isipan ni Liza ang alok. Habang pinapadede si Mateo, hindi niya maiwasang maiyak. Anak, tama ba natanggapin ko ang tulong niya? Paano kung totoo ang sinasabi niya? Baka ito na ang sagot sa mga dasal natin. Kinabukasan, bumalik si Ricardo at muling kinausap si Liza. Liza, hindi ko ipipilit kung ayaw mo. Pero tandaan mo, bukas pa rin ang pinto ng panaderya para sa'yo. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon si Liza na subukan. Sige Ricardo, tatanggapin ko ang trabaho. Pero sana, totoo ang lahat ng sinasabi mo. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Hindi kita bibiguin. Agad siyang inanyayahan sa panaderya ni Ricardo kinabukasan. Pagpasok pa lang niya, napahanga siya sa laki ng lugar. Hindi ito katulad ng maliliit na panaderya sa kanilang bayan. Kompleto ito sa kagamitan, maayos ang mga tauhan at amoy na amoy ang sariwang tinapay. Liza, simula ngayon, isa ka ng bahagi ng panaderya ko. Hindi mo na kailangang maglakad sa init at ulan para magbenta. Dito ka na lang at makakasama mo pa ang anak mo kung gusto mo. Paliwanag ni Ricardo. Hindi makapaniwala si Liza sa nararanasan. Ang isang simpleng nagtitinda ng tinapay sa gilid ng palengke, ngayon ay may trabaho na sa isang malaking panaderya. Agad siyang sinimulan turuan ng mga tauhan kung paano gumawa ng mas maraming tinapay, kung paano gamitin ang mga kagamitan, at kung paano makitungo sa mga kustomer. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi, sambit niya kay Ricardo habang hawak ang bagong uniform na ibinigay sa kanya. Hindi mo kailangang bumawi, sagot nito. Ang mahalaga, mabuhay ka ng may pag-asa para kay Mateo at para sa sarili mo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang umayos ang takbo ng buhay ni Liza. Hindi man ganap na komportable, ngunit mas nakakaahon siya. Tuwing may libreng tinapay at gatas na ibinibigay ng panaderya, agad niyang iniuuwi para kay Mateo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa at ng bagong pag-asa na noon ay matagal nang nawala sa kanyang puso. At sa bawat pagkakataon na nakikita niya si Ricardo sa loob ng panaderya, lalong lumalalim ang kanyang tanong. Bakit siya nito tinutulungan nang walang hinihinging kapalit? Sa likod ng mga ngiti at malasakit ni Ricardo, may misteryong hindi niya pa rin maipaliwanag. Ngunit sa ngayon, sapat na para kay Liza ang malaman na may kaunting liwanag na pumapasok sa madilim na mundo nila ni Mateo. Sa wakas, may pag-asa na muling nabuhay sa kanyang puso. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang nasasanay si Liza sa kanyang bagong buhay sa panaderya ni Don Ricardo. Hindi na siya naglalako sa palengke, bagkus ay natututo na siyang maghurno ng tinapay gamit ang mga malalaking oven at kagamitan. Ngunit kahit maganda ang oportunidad, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Isang umaga, habang abala siya sa pagmamasa ng harina, lumapit ang isa sa mga empleyado, si Marites, na matagal nang nagtatrabaho sa panaderya. Aba, tingnan mo nga naman. Ikaw na ang bagong paborito ni Don Ricardo. Aniya, may halong pang-uuyam. Nagulat si Liza. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Umiling si Marites. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ka pa nga marunong masyado. Pero binigyan ka agad ng magandang posisyon dito. Samantalang kami, ilang taon nang nagsisilbi, pero parang wala lang. Hindi po totoo yan. Ginagawa ko lang po ang lahat para matuto. Sagot ni Liza, pilit pinapanatiling mahina ang tono ng boses. Ngunit hindi siya pinatahimik ng mga kasamahan. Siguro kasi may espesyal na dahilan kung bakit ka tinutulungan ni Don Ricardo. Dagdag pa ng isa. Napayo ko na lang si Liza. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Wala siyang ibang intensyon kundi ang magtrabaho ng maayos at kumita para kay Mateo. Pero halatang naiinggit sa kanya ang ilan. Sa kabila ng mga bulong at panghuhusga,
Pinilit niyang pagbutihin ang trabaho. Nagsusumikap siyang matutunan ang tamang paraan ng paggawa ng tinapay. Mula sa pagtitimpla ng sangkap hanggang sa tamang temperatura ng oven. Inaabot siya ng hating gabi sa panaderya. Pinagmamasdan ang mga bihasang panadero upang matutunan ang lahat ng kanilang kaalaman. Liza, kailangan mong mas maging maingat sa timpla. Wika ng isa sa mga senior baker na may mabuting loob. Kapag sumobra ang asin, hindi na bibilhin ng mga tao ang tinapay. Dito lahat ng detalye ay mahalaga. Tumanggo si Liza. Opo, pasensya na po kung madalas akong nagkakamali. Pangako, hindi ko na uulitin. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimula na siyang makakuha ng tiwala ng ilang customer. Isang araw, may lumapit na matandang babae. Iha, ikaw ba ang gumawa ng pandesal na ito? Ang lambot, ang sarap, dito na nga ako bibilo palagi. Napangiti si Liza. Salamat po nanay, ginagawa ko po ang lahat para masarap ang tinapay na ihain sa inyo. Unti-unti, nakilala siya bilang masipag at magaling sa serbisyo. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga taong naiinggit. Minsan, isang umaga, dumating siya sa panaderya at nakita ang ilan niyang kasamahan na nagbubulungan. Siya na naman ang pinuri ng mga customer. Kung hindi dahil kay Don Ricardo, hindi naman yan aangat. Ramdam ni Liza ang bigat ng mga mata ng kanyang mga kasama, ngunit pilit niyang hindi ito pinapansin. Ang mahalaga para sa kanya, may maipapakain siya kay Mateo at may kinabukasan silang pinipilit abutin. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman sa panaderya, mas lalo rin niyang pinapakita ang kanyang disiplina. Hindi siya pumapasok ng late. Lagi siyang maayos ang kanyang gawa at hindi siya natatakot magpakumbaba para matuto. Kahit na masakit na minsan ang kanyang mga kamay sa kakamasam ng harina, hindi siya sumusuko. Isang gabi, nadatnan siya ni Ricardo sa panaderya na nag-iisa at naglilinis ng mga kagamitan. Liza, bakit nandito ka pa? Dapat nasa bahay ka na, kasama si Mateo. Mumiti si Liza kahit halatang pagod. Gusto ko lang po siguraduhin na maayos ang lahat bago ako umuwi. Isa pa, gusto kong matupunan pa ang lahat tungkol sa paggawa ng tinapay. Napangiti si Ricardo, bakas ang paghanga sa kanyang mukha. Hindi ka talaga katulad ng iba. Ang sipag mo at ang puso mo laging para sa anak mo. Namula si Liza, agad ibinaling ang tingin sa nililinis na mesa. Ginagawa ko lang po ang dapat. Hindi ko po payang sayangin ang pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang naging mas kilala ang panaderya ni Ricardo dahil sa sipag at husay ni Liza. Maraming customer ang bumabalik at kadalasan ay hinahanap siya. Nasaan si Liza? Siya kasi ang laging magalang at marunong makitungo, sabi ng isa. Ngunit kasabay ng tagumpay na iyon, dumami rin ang pagsubok. Isang araw, sinadya siyang harapin ng mga naiinggit na empleyado. Liza, huwag mong akalaing hindi namin alam kung bakit ka nandito. Mariing sabi ni Marites. Alam namin kaya ka pinapanigan ni Don Ricardo ay dahil may gusto siya sa'yo. Hindi kami bulad. Halos mapaiyak si Liza. Hindi totoo yan. Wala akong ibang intensyon kundi magtrabaho ng maayos. Huwag ninyo naman akong husgahan. Ngunit tumalikod ang mga ito, iniwan siyang mag-isa. Sa kabila ng lahat, pinili niyang huwag sumuko. Sa kanyang puso, alam niyang ang lahat ng ito ay para kay Mateo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano karaming tao ang bumatikos, hindi siya titigil. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang tumitibay. Dahil alam niyang sa panaderyang iyon, hindi lang siya basta empleyado. Isa siyang ina na lumalaban para sa kinabukasan ng kanyang anak. At iyon ang lakas na hindi kayang tumbasan ng anumang paninira o inggit ng iba. Isang hapon, matapos ang buong araw na pagtatrabaho sa panaderya, biglang dumating ang isang babaeng elegante ang kasuotan. Naka-high heels ito, may mamahaling bag at halatang mayaman sa bawat galaw. Lahat ng tao sa panaderya ay napatingin sa kanya, lalo na nang direkta niyang tinawag si Don Ricardo. Ricardo, malumanay ngunit may halong yabang ang tinig ng babae. Bakit ka nagtatago rito? At bakit may kasama kang babae? Sabay tingin kay Liza mula ulo hanggang paa.
bakas sa kanyang mukha ang panghahamak. Nabigla si Liza at napaatras. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang tingin ng estranghera sa kanya. Liza, siya si Margarita. Pagpakilala ni Ricardo, pila nahihirapan. Matagal na kaming magkakilala. Tumawa si Margarita, malamig at matalim. Huwag mo akong gawing katawa-tawa, Ricardo. Ako ang asawa mo. Halos bumagsak ang mundo ni Liza sa narinig. Asawa? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Margarita, nakapamewang. At ikaw, babae, sino ka para tumira sa panaderya ng asawa ko? Gamit ang anak mo, sinisipsip mo ang kabaitan niya, hindi ba? Nabula si Liza, nanginginig sa galit at hiya. Hindi po totoo yan, wala po akong ibang hangarin kundi magtrabaho ng marangal para sa anak ko. Hinding-hindi ko po ginamit ang anak ko. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Margarita. Tumalikod ito sa mga empleyado at nagpatuloy sa pagsasalita. Kita nyo, ganitong klasing babae ang kinukupkop ninyo. Hindi ba't malinaw na ginagamit niya lang ang kagandahan niya para makalapit kay Ricardo? Nag-umpisang magbulungan ng mga tao. Ang iba'y nakisimpatya, ngunit ang iba na may nagsimulang maniwala sa mga akusasyon. Lalong lumalim ang mga sugat sa puso ni Liza. Ricardo, sabihin mo nga, dagdag ni Margarita. Ano ba siya sa'yo? Isa ka ring hangal kung naniniwala kang inosente ang babaeng yan? Tahimik si Ricardo, ngunit bakas ang inis sa kanyang mukha. Margarita, tama na. Hindi mo kilala si Liza. Kung alam mo lang ang pinagdaanan niya. Ngunit pinutol siya ni Margarita. Wala akong pakialam sa kwento ng babaeng yan. Ang mahalaga, ako ang asawa mo. At hindi ko hahayaang sirain niya ang pangalan mo. Dumating ang ilang customer at nadinig ang lahat. May ilan na napatingin kay Liza na may panghuhusga. Totoo kaya ang sinasabi ng babae? Ginagamit lang ba niya si Ricardo? Bulong ng isa. Hindi na nakapagsalita si Liza. Tahimik siyang lumabas ng panaderya, hawak ang anak na si Mateo na mahimbing na natutulog. Habang naglalakad pa uwi, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Bakit galon, Mateo? Bulong niya. Ginagawa ko lang naman ang lahat para sa'yo. Bakit nila ako kailangang husgahan ng ganito? Kinabukasan. Pagbalik niya sa trabaho, ramdam niyang iba na ang tingin ng ilan sa kanya. May mga umiiwas, may mga nagbubulungan, at may ilan pang hayagang tumatawa kapag dumadaan siya. Akala ko ba marangal siya? Aba, baka naman tama si Margarita. Bulong ni Marites sa kasamahan. Nangingilid ang luha ni Liza, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang kahinaan. Hindi ako nandito para makipagtalo. Nandito ako para magtrabaho. Bulong niya sa sarili. Nang hapon ding iyon, lumapit si Ricardo sa kanya. Liza, wag mong pansinin ang sinabi ni Margarita. Alam kong hindi totoo yun. Kilala kita. Alam ko ang sakripisyo mo para kay Mateo. Nag-angat ng tingin si Liza, nangingilid ang luha. Ricardo, ayokong masira ang pangalan ninyo dahil sa akin. Kung gusto mo, aalis na lang ako. Hindi ko kayang maging dahilan ng alitan ninyo. Umiling si Ricardo. Hindi, Liza. Kung aalis ka, mas lalo nilang iisipin na may mali. Ang totoo, hindi ka dapat mahiya. Sa halip, ipakita mo sa kanila na hindi nila kayang sirain ang dangal mo. Napaisip si Liza sa sinabi nito. Totoo nga, kung basta na lang siyang susuko, mas lalo lang siyang magiging kahina-hinala. Kaya't kahit mabigat sa puso, pinili niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit hindi doon natapos ang tukso ng kayamanan. Isang gabi, nadatnan siya ni Margarita sa loob ng panaderya. Nakaabang ito, may dalang sobre ng pera. Eto, Liza, wika niya. Sabay abot ng sobre. Pera, malaki. Iwanan mo si Ricardo at huwag ka nang bumalik dito. Isama mo ang anak mo at huwag ka nang mang-abala. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ano pong ibig ninyong sabihin? Wala akong relasyon kay Ricardo at hindi ko tatanggapin yan. Hindi ako nabibili. Numisi si Margarita. Hindi lahat ng tao matibay ang loob. Baka bukas wala ka ng tirahan. Baka wala ka ng trabaho. Sigurado ka bang kaya mong tiisin ang lahat ng iyon? Mariing tinulak ni Liza ang sobre at tumingin ng diretso sa mata ni Margarita. Oo, kahit mawalan ako ng lahat, hindi ko ibebenta ang dangal ko. Huwag po kayong mag-alala.
Wala akong balak sirain ang pamilya ninyo. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng marangal kasama ang anak ko. Natahimik si Margarita, halatang hindi inasahan ang tugon ni Liza. Pagkatapos, tumalikod ito at umalis na hindi na nagsalita. Mag-isa na namang naiwan si Liza sa panaderya. Nanginginig ang mga kamay, ngunit buo ang loob. Kahit gaano kalaki ang tukso ng kayamanan, mas pinili niyang ipaglaban ang kanyang dignidad. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa ring may mga bulong at panghuhusga, ngunit hindi na niya ito pinapansin. Ang mahalaga para sa kanya, buo ang kanyang paninindigan at alam niya, darating ang araw na lilitaw ang katotohanan at malalaman ng lahat ang tunay na pagkatao niya. At sa gitna ng lahat ng iyon, lalo niyang niyakap ang kanyang anak. Mateo, bulong niya habang pinapatulog ito, huwag mong kalimutan. Ang yaman, mawawala. Pero ang tangal, iyon ang tunay na kayamanan. Makalipas ang ilang araw mula nang harapin ni Liza si Margarita, ila naging mas malamig ang hangin sa loob ng panaderya. Ramdam niyang nag-iingat na sa kanya ang ilang empleyado at mas lalo siyang pinagtitinginan ng mga kustomer. Kahit anong gawin niya, naroon ang mga bulungan sa kanyang paligid. Ngunit sa kabila nito, pinilit niyang ipagpatuloy ang trabaho. Alam niyang hindi siya nagkakasala at wala siyang dapat ikahiya. Isang gabi, matapos magsara ng panaderya, pinatawag siya ni Ricardo sa opisina. Nakaupo ito sa isang malaki at matibay na mesa, tila nag-iisip ng malalim. Pagpasok ni Liza, bakas ang kaba sa kanyang mukha. "Ricardo, bakit po ninyo ako pinatawag? May mali po ba akong nagawa?" Tanong niya, halos pabulong. Umiling si Ricardo. "Wala, Liza. Wala kang kasalanan. Pero alam kong may mga bagay na dapat ko nang ipaliwanag sa'yo. Hindi ko na kayang manatiling tahimik habang pinapahirapan ka ng mga tao." Napakunot ang noo ni Liza. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Huminga ng malalim si Ricardo bago nagsalita. "Totoo, Liza, isa akong milyonaryo. Hindi lang basta may-ari ng panaderya, kundi ng isang malawak na negosyo na may-ari ng ilang panaderya at kumpanya. Nagpapanggap lang ako bilang isang ordinaryong mamimili ng tinapay nung una para makita ko kung sino ang mga taong marunong tumingin sa tao at hindi sa yaman." Nanlaki ang mga mata ni Liza. "Milyonaryo? Kaya pala sobra ang ibinabayad niyo noon sa tinapay na binibili ninyo sa akin?" Tumango si Ricardo. "Oo, noon pa man, nakikita ko na ang hirap na pinagdadaanan mo. Pinilit kong hindi magpakilala agad dahil gusto kong makita kung gaano ka katatag. At napatunayan ko iyon, Liza. Sa kabila ng lahat ng unos, hindi ka bumigay. Pinili mong lumaban para sa anak mo." Napaupo si Liza sa upuan sa harap ng mesa. Hawak ang dibdib na tila mabigat ang tibok ng puso. "Ricardo, hindi ko alam ang sasabihin. Kung milyonaryo kayo, bakit niyo pa ako tinutulungan? Bakit ako? Marami naman pong mas nangangailangan." Nguniti si Ricardo bakas ang sinseridad. "Dahil nakita ko ang sarili ko sa iyo. Noong bata pa ako, mahirap din kami. Naranasan kong magutom, mawalan ng tahanan, at pagtawanan ng mga tao. Ngunit dahil sa tiyaga ng nanay ko nakabangon kami. At ngayon ikaw naman ang nakikita kong may ganong uri ng lakas. Hindi ko maatim na hayaan kang tuluyang gumuho." Napaluha si Liza. "Salamat po, Ricardo. Hindi ko alam na may ganoong kabigat na dahilan ng lahat ng ginawa ninyo." Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pag-amin. Tumayo si Ricardo, lumapit kay Liza at marahang nagsalita. "Hindi ko lang basta nais tumulong, Liza. Naging malapit ka na sa akin. Naging inspirasyon ka sa akin. Mahalaga ka na, hindi lang bilang empleyado o bilang isang ina na ipinaglaban ang kanyang anak, kundi bilang isang tao." Napatitig si Liza, gulat at hindi makapaniwala. "Ricardo, hindi ko alam. Hindi ko po inaasahan na sasabihin ninyo yan. Hindi kita pinipilit," dagdag ni Ricardo. "Ang gusto ko lang ay malaman mo ang totoo. Hindi ko kailangan ng anumang kapalit sa pagtulong ko sa iyo. Ang kailangan ko lang ay makita kang ligtas, masaya, at hindi na pinapahirapan ng mundo." Habang nakaupo si Liza, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Naiisip niya ang lahat ng pinagdaanan, ang kahirapan, ang mga tsismis, ang paninira ni Margarita. Lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng linaw. Ang taong matagal na niyang iniisip na misteryoso, ang taong tahimik na tumulong sa kanya,
ay may malalim palang dahilan sa lahat ng iyon. Ricardo, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat ng ito. Ang alam ko lang utang ko sa inyo ang malaking pagbabago sa buhay ko at ni Mateo. Pero sana maintindihan ninyo, kailangan ko pang unahin ang anak ko higit sa lahat. Hindi ko alam kung kaya kong ibalik ang nararamdaman ninyo. Ngumiti si Ricardo, puno ng pag-unawa. Walang problema, Liza. Hindi kita minamadali. Ang mahalaga, alam mong may taong handang tumayo sa tabi mo. Kinabukasan, kumalat ang balita sa mga empleyado at customer. Si Don Ricardo, isa palang milyonaryo, bulungan ng lahat. Nagulat sila nang malaman na ang simpleng panaderya ay bahagi lamang ng mas malawak na negosyo. At higit sa lahat, naalala nila ang mga bulong at paninira kay Liza. Kung ganoon, totoo pala na wala siyang masamang intensyon. Wika ng isa. Siguro, mali tayo sa panghuhusga sa kanya. Dagdag ng isa pa. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. May ilan pa ring kumakapit sa inggit at galit. Ngunit para kay Liza, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay lumabas na ang katotohanan. Sa gabing iyon, habang yakap ang kanyang anak, muling nagdasal si Liza. Panginoon, salamat po at may liwanag palang naghihintay sa amin. Kahit hindi pa tapos ang laban, salamat at may mga taong handang samahan kami sa hirap at ginhawa. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng ginhawa at kapanatagan. Ang mga pasaning bumibigat sa kanyang balikat ay tila nabawasan. Dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa, may isang taong handang umalalay at magpakatotoo sa kanya, gaano man kahirap ang susunod na mga laban. Mabilis ang mga araw matapos ang pag-amin ni Ricardo kay Liza. Kahit may mga naninira pa rin, ramdam ng dalaga na mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya kasing bigat ng dati dahil malinaw na sa kanya kung sino si Ricardo at kung bakit ito tumulong. Ngunit isang gabi, habang halos sarado na ang panaderya, isang bagay ang binulong ni Ricardo na tuluyang nagpabago ng lahat. Pagkatapos ng buong araw na paggawa ng tinapay, nagpasya si Ricardo na siya mismo ang magsara ng tindahan. Si Liza naman ay abala sa paglalagay ng natirang tinapay sa kahon upang maiuwi para kay Mateo. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglid at mahihinang yabagang maririnig. Liza, tawag ni Ricardo, may kaksibang bigat ang tinig. May isang bagay ako matagal nang gustong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano po sisinyulan. Nag-angat ng tingin si Liza. Ano po iyon? May problema ba? Lumapit si Ricardo at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi aksidente ang lahat ng pagkakakilala natin. At hindi rin aksidente ang pagkamatay ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Aksidente po ang nangyari sa kanya. Nahulog siya sa gusali habang nagtatrabaho. Iyon ang sabi nila sa akin. Huminga ng malalim si Ricardo bago lumapit pa ng kaunti at halos bumulong. Liza, hindi iyon simpleng aksidente. May alam akong impormasyon na matagal ko nang itinago. Ang asawa mo, pinabagsak siya, hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil may taong may utang sa kanya. Nanlamig si Liza, halos mabitawan ng kahong hawak. Hindi maaari. Sino po? Sino ang may kagagawan? Ngunit umiling si Ricardo. Hindi pa ngayon ang oras para sabihin ko ang lahat ng pangalan. Ang tanging masasabi ko, may kinalaman si Mang Cardo. Hindi lang siya basta nagpapautang. May mas malalim siyang koneksyon sa mga taong nasa likod ng aksidenteng iyon. Nanginginig na napaupo si Liza sa isang upuan. Mang Cardo, siya na nga ba? Kaya pala paulit-ulit niyang pinapahirapan ako. Kaya pala parang hawak niya ang lahat. Ricardo, totoo po ba ang lahat ng sinasabi ninyo? Marahang tumango si Ricardo. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Muling umagos ang luha ni Liza. Kung si Mang Cardo nga ang isa sa may kagagawan, paano ko siya haharapin? Paano kung totoo nga at pinatay nila ang asawa ko? Ricardo, natatakot ako. Normal lang ang matakot, sagot ni Ricardo. Pero alalahanin mo, may anak ka. Si Mateo ang dahilan kung bakit kailangan mong lumaban. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan mo, kundi para rin sa kinabukasan ninyo. Kinabukasan, hindi mapakali si Liza habang nagtatrabaho sa panaderya. Sa bawat tunog ng kahon ng pera,
Sa bawat tingin sa mga customer, parang nakikita niya ang anino ng kanyang yumaong asawa. Parang naririnig niya ang huling salita nito bago mamatay. Mag-ingat ka palagi, Lisa. Sa hapong iyon, dumaan si Mang Cardo sa panaderya. Nakatitig ito kay Liza ng matalim, sabay kindat at ngiti ng may bahid ng pananakot. Kumusta na, Liza? Nakabayad ka na ba sa utang mo? O baka naman may bagong tagapagtanggol ka na? Halos hindi makahinga si Liza. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang galit na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ngunit pinili niyang huwag magsalita. Pag-alis ni Mang Cardo, agad niyang nilapitan si Ricardo. Tama ka, hindi siya ordinaryong nagpapautang. May tinatago siyang lihim. Ramdam ko. At kung siya nga ang may kinalaman sa pagkamatay ng asawa ko, hindi ko siya mapapatawad. Marahang tumamo si Ricardo. Kung ganon, handa ka na. Handa ka na sa laban para sa katotohanan. Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi. Habang yakap si Mateo, mahigpit ang kanyang panalangin. Anak, darating ang araw, malalaman natin ang buong katotohanan. Huwag kang matakot. Gagawin lahat ni nanay para sa atin. Para sa tatay mo na kinuha nila at para sa kinabukasan mo. At sa dilim ng kanilang barong-barong, unti-unting namuo sa puso ni Liza ang isang bagong apoy. Hindi na lang para mabuhay, kundi para ipaglaban ang hustisya na matagal na ipinagkait sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang pulong ni Ricardo ay hindi lang basta lihim, kundi simula ng isang mas malaking laban na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Mula nang mabunyag kay Liza ang binulong ni Ricardo, hindi na siya mapakali. Sa bawat oras ng kanyang pagtatrabaho sa panaderya, sa bawat gabing pinapatulog si Mateo, parati niyang naiisip ang posibilidad na hindi nga aksidente ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ang kanyang dibdib ay puno ng pangamba, ngunit kasabay niyo ng unti-unting umuusbong na tapang. Isang umaga, habang nakaupo siya sa gilid ng panaderya, nagpa siya si Liza na magsimula ng magtanong. Lumapit siya kay Aling Rosa, ang matandang tsismosa na kahit paano'y may alam sa lahat ng kaganapan sa kanilang baryo. Aling Rosa, mahina niyang simula. May maalala po ba kayo noong araw na namatay ang asawa ko? May narinig po ba kayong kakaiba? Napatingin ang matanda, halatang nagulat. Aba, bakit mo naitanong ngayon? Ang alam ko nahulog siya sa gusali. Pero may narinig din ako noon na parang may kaaway siya sa inuman. Mga taong may atraso sa kanya. Kilala niyo po ba kung sino? Tanong ni Liza, nanginginig ang tinig. Parang nabanggit ang pangalan ni Mang Cardo. Narinig ko raw na may utang sa kanya ang asawa mo. Pero hindi ko na inalam ang detalye, iha. Delikado pakialaman yan, sagot ng matanda bago umiling at lumayo. Lalong nanlamig si Liza. Tama nga ang sinabi ni Ricardo. Hindi lang pala chismis, may mga taong nakakaalam. At kung totoo ngang may utang na sangkot, mas lalong lumilinaw ang motibo ni Mang Cardo. Kinagabihan, habang hawak si Mateo, napaluha siya. Anak, hindi pala aksidente ang lahat. May kumuha sa tatay mo. At kung totoo, kailangan kong ipaglaban ang hustisya niya. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin ang mga dating kaibigan ng kanyang asawa. Pumunta siya sa isang maliit na bar kung saan dati madalas tumambay ang kanyang asawa tuwing matapos ang trabaho. Nandoon pa rin ang ilang mga kakilala nito. Liza, bati ng isa. Matagal ka naming hindi nakita. Ano ang sadya mo? May gusto lang po sana akong itanong, sabi ni Liza. Halatang kinakabahan. Noong araw na namatay ang asawa ko, may kakaiba po ba kayong napansin? Nagtinginan ang mga lalaki bago isa ang nagsalita. May narinig kami noon. Sinasabing may malaki siyang pagkakautang kay Mang Cardo. Noon pa, pinagbabantaan na siya. Pero wala kaming lakas ng loob para makialam. Halos matumba si Liza sa bigat ng narinig. Kung ganoon, alam niyo na pala? Bakit hindi niyo sinabi agad? Natakot kami, Liza, sagot ng lalaki. Si Cardo, malakas ang kapit dito. May mga tauhan siyang siga. Kung magsasalita kami ang unang mawawala. Napaiyak si Liza. Pero paano naman ang asawa ko? Wala man lang tumulong sa kanya? Ahimik ang mga lalaki?
At doon niya lalong naunawaan na mas malalim ang sugap ng kanilang baryo. Takot, pananakot at katahimikan. Sa pag-uwi niya, sinalubong siya ni Ricardo. "Liza, saan ka galing? Halata sa mukha mo na may mabigat kang nalaman." Tumulo ang luha ni Liza habang ibinabahagi ang lahat ng kanyang narinig. "Ricardo, totoo nga, hindi aksidente. May utang si Arturo kay Mang Cardo. At dahil doon, pinabagsak nila siya. Ricardo, pinatay nila ang asawa ko." Marahang hinawakan ni Ricardo ang kanyang mga kamay. "Kaya ko sinabi sa iyo ang lahat dahil alam kong handa ka na. Hindi na ito tungkol sa paghahanap lang ng sagot. Panahon na para lumaban." Ngunit hindi natapos doon ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Kinabukasan, pumunta siya sa lugar kung saan nahulog ang kanyang asawa. Matagal na mula nang mangyari ang aksidente, ngunit naroon pa rin ang mga bakas ng lumang gusali. Doon siya nakatagpo ng isang matandang tagabantay ng lugar. "Liza, ikaw ba yan, asawa ng lalaking nahulog noon?" tanong ng matanda. "Opo, ako po yun. May gusto lang po sana akong itanong. May nakita po ba kayong kakaiba noong araw na iyon?" Tahimik ang matanda bago marahang nagsalita. "Nakita ko, hindi siya basta nahulog. May dalawang lalaking nasa taas ng gusali noon. At bago siya bumagsak, narinig ko ang sigaw niya, parang may nagtulak." Nanindig ang balahibo ni Liza. "Bakit hindi niyo po sinabi noon?" "Natakot ako, Hija," sagot ng matanda. "Alam kong malakas si Mang Cardo. Kung magsasalita ako, baka pati pamilya ko madamay. Pero kung handa ka ng lumaban, susuportahan kita." Anahon na siguro para lumabas ang katotohanan. Pag-uwi niya, diretso siyang pumunta kay Ricardo at ikinuwento ang lahat. "Ricardo, may saksi. May nakakita na hindi aksidente ang pagkamatay ni Arturo. Totoo lahat ng hinala natin." Tumango si Ricardo, seryoso ang mukha. "Ibig sabihin, may ebidensya na tayong pwede nating gamitin laban kay Cardo. Hindi na ito matatago magpakailanman." Ngunit sa kanyang puso, ramdam ni Liza ang takot at galit na nagsasama. Sa isang banda, gusto niyang makuha ang hustisya para sa asawa. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang ang laban na ito ay delikado. Malalakas ang kalaban at maaaring ilagay sa panganib ang buhay niya at ni Mateo. Sa gabing iyon, habang napahiga sa tabi ng kanyang anak, mahigpit niyang niyakap si Mateo. "Anak, darating ang panahon, makakamit natin ang hustisya para sa tatay mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapakita sa lahat ang katotohanan." At sa katahimikan ng gabi, kasabay ng malalim na paghinga ni Mateo, mas lalo pang tumibay ang loob ni Liza. Handa na siyang ipaglaban ang hustisya, kahit kapalit nito ang lahat ng mayroon siya. Sapagkat para kay Liza, ang katotohanan ay hindi dapat manatiling nakabaon sa dilim. Matapos ang mga revelasyong narinig ni Liza tungkol sa tunay na pagkamatay ng kanyang asawa, hindi na siya mapalagay. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay parang lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi sapat ang malaman lamang ang katotohanan. Kinakailangan niyang gumawa ng hakbang upang makamit ang hustisya. Isang gabi, nag-usap sila ni Ricardo sa loob ng opisina ng panaderya. Tahimik na nakaupo si Liza, hawak ang mga kamay na nanginginig. "Ricardo," mahina niyang wika, "hindi ko na kayang tiisin ang lahat. Kailangan nang lumabas ang totoo. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila sa asawa ko." Tumango si Ricardo, seryoso ang tingin. "Handa akong tumulong, Liza. May kakailala akong abogado na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Kung handa ka na, magsasampa tayo ng kaso laban kay Mang Cardo." Napaluha si Liza, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-asa. "Kung ganoon, simulan na natin. Para sa asawa ko, para kay Mateo at para na rin sa sarili kong dignidad." Kinabukasan, dinala sila ni Ricardo sa opisina ng abogado. Isang batikang tagapagtanggol si Attorney Ramirez, kilala sa kanilang bayan bilang matapang at matuwid. Pagkarinig sa kwento ni Liza, agad itong tumayo. "Kung totoo ang lahat ng ebidensya at testimonya, may laban tayo. Kailangan lang nating maging matatag dahil siguradong lalaban si Mang Cardo at ang mga kasabwat niya." Agad nilang inipon ang mga ebidensya. Ang pahayag ng mga dating kaibigan ng asawa ni Liza,
ang salaysay ng matandang nakakita sa pagtulak, at maging ang mga lumang tala ng pagkakautang. Lahat ay dinala sa korte. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, habang pauwi si Liza, may dalawang lalaking biglang sumulpot at humarang sa kanya sa madilim na kalsada. "Huwag mo nang ituloy ang kaso, Liza," banta ng isa, sabay hawak sa kanyang braso. "Kung ayaw mong mawala ang anak mo, tumigil ka na." Naninig ang buong katawan ni Liza. Ngunit bago pa sila makapanakit, dumating si Ricardo kasama ang dalawang tauhan niya at mabilis na pinalayas ang mga lalaki. "Walang sino man ang may karapatang takutin ka, Liza," mariing wika ni Ricardo habang hinahawakan siya sa balikat upang pakalmahin. Kinabukasan, dinala nila ang pangyayaring iyon kay Attorney Ramirez. Natural lang na magpadala sila ng banta, paliwanag ng abogado. Ibig sabihin, natatakot na sila. Lalo nating kailangang ituloy ang laban. Dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang korte ng mga tao, mga kapitbahay, mga kustomer ng panaderya, at maging ang ilang nagdududa pa rin kay Liza. Nasa harap si Mang Cardo, nakaupo at mayabang ang tingin. Tila ba tiyak na siya ang mananalo. Unang tinawag ang matandang saksi na nakakita sa insidente. "Nakita ko po na hindi basta nahulog si Arturo. May dalawang lalaking nandoon at malinaw na itinulak siya bago siya bumagsak. Halos mawalan ng lakas si Liza habang nakikinig, ngunit hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay bilang suporta. Sunod na tinawag ang mga kaibigan ng kanyang asawa. Totoo pong may utang si Arturo kay Mang Cardo. At bago siya mamatay, narinig naming binabantaan siya. Nagalit si Mang Cardo at tumayo. "Kasiraan yan! Lahat ng yan ay kasinungalingan. Walang pruweba kundi mga salita lang ng mga takot na tao." Ngunit inilabas ng abogado ni Liza ang mga dokumento, mga tala ng utang, mga pahayag na pirmado, at ang ebidensya ng mga dating gawain ni Mang Cardo na may kaugnayan sa iligal na paniningil. Umugong ang buong korte. Ang mga taong dati nag-aalinlangan kay Liza ay napatingin sa kanya ng may paghanga. Unti-unti, nagbabago ang ihip ng hangin. Matapos ang ilang linggong paglilitis, dumating ang hatol. Tumayo ang hukom, malamig ang tinig. Sa lahat ng ebidensya at testimonya, napatunayan ng korte na may sala si Mang Cardo sa kasong pagpatay at iligal na paniningil. Siya ay hinahatulang makulong. Halos bumagsak si Liza sa kanyang upuan, nangingilid ang luha. Sa wakas, ang hustisyang matagal na ipinagkait sa kanya ay natamo na rin. Niyakap siya ni Ricardo, mahigpit at puno ng pagmamalasakit. "Tapos na, Liza, nakuha mo na ang hustisya. Maaari ka nang magsimulang muli." Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang sugat ng nakaraan ay mananatili, ngunit ngayon ay mas matibay na siya. Hindi na siya basta't biktima. Siya na ngayon ang babae na lumaban at nagtagumpay. Pag-uwi niya, mahigpit niyang niyakap si Mateo. "Anak, nagtagumpay tayo. Hindi na nila tayo kayang apihin. Ito ang simula ng bagong buhay para sa atin." At sa gabing iyon, sa wakas, nakatulog si Liza ng may kapanatagan. Ang kanyang mga luha, na dati puno ng sakit, ngayon ay luha ng tagumpay. Ang hustisyang ipinaglalaban niya ay natamo, at dala niya ito bilang inspirasyon para ipagpatuloy ang buhay ng may bagong lakas at bagong pag-asa. Matapos ang matagumpay na paglilitis at pagkakulong ni Mang Cardo, unti-unti nang nakahinga ng maluwag si Liza. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng ginhawa at kapayapaan. Hindi man naibalik ang buhay ng kanyang asawa, nabigyan naman ito ng hustisya. Ngunit alam ni Liza na hindi doon nagtatapos ang kanyang laban. Kailangan niyang itaguyod ang mas magandang kinabukasan para kay Mateo. Isang umaga, pinatawag siya ni Ricardo sa opisina ng panaderya. Nakaupo ito sa malapad na mesa, nakasuot ng puting barong at seryoso ang muka. "Liza," panimula nito, "matagal ko nang pinag-iisipan. Nakita ko kung paano ka nagsakripisyo para kay Mateo at kung paano ka nagtrabaho ng buong puso dito sa panaderya. Kaya gusto kong ibigay sa iyo ang isang bagay." Nagtaka si Liza. "Ano po iyon, Ricardo?" Mumiti siya.
Gusto kong gawin kang co-owner ng isa sa mga bagong panaderya na itatayo ko. Hindi ka na lang basta empleyado. Ikaw mismo ang magmamay-ari kasama ko. Nanlaki ang mga mata ni Liza, hindi makapaniwala. Ricardo, hindi ko po matatanggap. Wala po akong perang maiaambag. Hindi po ako karapat-dapat. Bumiti si Ricardo at marahan tinapik ang kanyang kamay. Hindi ko hinihingi ang pera mo. Ang puhunan mo ay ang sipag, tiga at ang pusong ipinakita mo sa lahat ng oras na nandito ka. Kung may karapat-dapat maging may-ari ng panaderya, ikaw yun, Liza. Napaluha siya sa sobrang tuwa. Hindi niya akalain na ang dating naglalako lang ng tinapay sa gilid ng palengke ay magiging may-ari ng isang negosyo. Makalipas ang ilang linggo, itinayo ang bagong panaderya sa gitna ng bayan. Maganda ang disenyo nito. Maliwanag, maluwag at amoy na amoy ang sariwang tinapay mula sa labas. Sa harapan, nakasulat sa malalaking letra, Panaderia de Ricardo and Liza. Nang makita iyon ni Liza, hindi niya napigilang umiyak. Mateo, anak bulong niya habang karga ang bata, may sariling panaderya na tayo. Hindi mo na mararanasan ang hirap na dinanas ko noon. Naging abala ang mga sumunod na buwan para kay Liza. Araw-araw, inaasikaso niya ang panaderya mula sa pag-order ng harina, pagtutok sa mga empleyado, hanggang sa pakikipag-usap sa mga suki. Hindi naging madali, pero bawat pawis at pagod ay sulit. Nakikita niyang unti-unting lumalago ang negosyo at lalo siyang napupuno ng pag-asa. Kasabay nito, unti-unti na ring nagbago ang kanilang pamumuhay. Hindi niya maitatanggi na malapit na si Ricardo sa kanyang anak at higit pa roon, unti-unti na ring lumalapit sa kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, may agam-agam pa rin siya. Sa kanilang pagbabalik sa bahay, kinausap niya si Ricardo. Ricardo, ayokong magkaroon ng maling impresyon ang mga tao. Marami na silang nasabi noon tungkol sa atin. Ayokong masaktan si Mateo kung muli tayong husgahan. Tumitig si Ricardo sa kanya. Seryoso ang tinig. Hindi ko alintana ang sinasabi ng mga tao. Ang mahalaga, alam ko ang totoo. At ang totoo, mahalaga ka na sa akin. Hindi lang bilang kasosyo, kundi bilang isang babae. Bilang isang ina na hinahangaan ko. Natigilan si Liza. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ricardo, hindi ko alam kung handa pa ako. Ang puso ko minsan natatakot pa rin. Takot akong baka mali ang desisyon ko at baka masaktan si Mateo. Mumiti si Ricardo, puno ng pag-unawa. Hindi kita pinipilit, Lisa. Gusto ko lang malaman mong nandito lang ako. Kung darating ang araw na handa ka na, tatanggapin ko ng buong-buo ang damdamin mo. Lumipas ang mga araw, mas lalo pang naging malapit si Ricardo kay Mateo. Madalas silang makikitang magkasama, naglalaro ng bola, nagbabasa ng libro, at minsan, sabay silang nagdadala ng pagkain sa panaderya. Para kay Lisa, hindi maikakaila ang koneksyon na namumuo sa kanilang tatlo. Isang araw, sa paaralan ni Mateo, nagkaroon ng isang simpleng programa. Habang nagtatanghal ang mga bata, biglang lumapit si Mateo kay Ricardo at hinila ang kamay nito. Uncle Ricardo, upo ka po dito sa tabi ni nanay. Kayo ang pamilya ko. Halos maluha si Ricardo sa narinig, habang si Liza ay hindi napigilang mapangiti at mapaluha. Sa loob ng kanyang puso, unti-unti niyang tinatanggap na hindi lamang siya ang may pagkakautan ng loob kay Ricardo, pati ang kanyang anak ay mahalaga na rin dito. Pag-uwi nila mula sa eskwela, hindi na nakatiis si Liza. Ricardo, mahina niyang wika, salamat sa lahat ng pagmamalasakit mo kay Mateo. Alam kong hindi madali ang magmahal sa batang hindi mo kadugo. Pero nakikita ko kung paano mo siya tinatanggap. Lumapit si Ricardo at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Liza, hindi ko tinitingnan si Mateo bilang ibang tao. Para sa akin, siya ay anak na rin. At kung darating ang araw na pahihintulutan mo ako, handa akong maging bahagi ng buhay ninyong dalawa. Natahimik si Lisa, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang tibok ng kanyang puso na tila sumasang-ayon. Ang dating pusong sugatan at puno ng takot ay unti-unting natututong magmahal muli. Lumipas ang mga linggo
at mas lumalalim ang kanilang ugnayan. Hindi man nila tuwirang ipinapahayag, halata sa bawat kilos, sa bawat titig na may bagong pag-ibig na sumisibol. Sa gitna ng mga tinapay at harina, sa bawat tawanan at pagod sa panaderya, naroroon ang unti-unting pagtanggap ni Liza na may karapatan pa rin siyang magmahal at mahalin muli. At sa gabing iyon, habang magkasamang nakaupo sina Liza, Ricardo at Mateo sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga bituin, naramdaman ni Liza ang katahimikan sa kanyang puso. Hindi pa man niya lubos na sinasabi, alam niyang nagsisimula na ang isang bagong kabanata, ang pagsilang ng pag-ibig na matagal nang natulog sa kanyang puso. Mabilis ang mga taon na lumipas. Sa bawat araw na nagdaraan, mas lalong naging matatag ang buhay ni Liza, Mateo at Ricardo. Ang panaderya na kanilang itinaguyod ay hindi lamang naging matagumpay, kundi naging simbolo ng inspirasyon para sa buong bayan. Hindi na lamang ito basta lugar ng tinapay, ito'y naging kwento ng muling pagbangon, ng laban para sa hustisya at ng pagmamahalan. Isang umaga, habang abala si Liza sa kusina ng panaderya, lumapit si Ricardo na may dalang maliit na kahon. "Liza, aniya, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero alam kong panahon na." Nagulat si Liza nang makita ang laman ng kahon, isang simpleng singsing na may maliit na batong kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ricardo, mahina niyang bulong, hindi makapaniwala. Lumuhod si Ricardo sa harap niya, habang nakatingin ng buong puso. "Liza, hindi ko na kayang itago pa. Mahal na mahal kita. Mahal ko si Mateo na parang sarili kong anak. Gusto kong maging opisyal na tayong pamilya. Ipakakasal mo ba ako?" Namula si Liza, naninilid ang luha. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan, mula sa mga gutom na gabi, sa mga pangungutya ng kapitbahay, hanggang sa mga oras ng pagsuko. Ngunit naalala rin niya kung paano siya muling bumangon, kung paano siya tinulungan ni Ricardo, at kung paano niya muling natutunang magmahal. Tumango siya habang pumapatak ang luha. "Oo, Ricardo. Papakasalan kita." Sa kanilang yakapan, nagsigawan sa tuwa ang mga empleyado ng panaderya na nakasaksi sa tagpong iyon. Maging si Mateo, na ngayon ay mas malaki na at nakakaintindi na, ay tuwang-tuwa. "Yehey, may tatay na ako!" sigaw niya sabay yakap sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, ginanap ang kanilang kasal sa isang maliit ngunit magarang kapilya sa bayan. Hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang mga kapitbahay, mga empleyado, at mga taong minsang naging bahagi ng kanilang kwento ay naroon lahat upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Si Liza, nakasuot ng puting bestida na simple ngunit napakaganda, ay naglakat sa pasilyo habang hawak ni Mateo ang kanyang kamay. Sa altar, nakatayo si Ricardo, nakabarong at hindi maikubli ang kagalakan sa kanyang mukha. "Nangako ako, Liza," bulong niya habang nagkakatitigan sila, "na hindi ka na kailanman mag-iisa. Simula ngayon, ako ang magiging katuwang mo sa lahat ng laban." Habang lumalakad ang seremonya, tumulo ang luhang mga nakasaksi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na tuwa. Sa pagbibigay ng sumpaan, ramdam ng lahat ang tapat na pagmamahalan sa pagitan ng dalawa. Matapos ang kasal, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Si Liza, na dati nagmamakaawa ng pambili ng tinapay, ngayon ay isa ng may bahay at katuwang sa negosyo. Si Mateo, na minsang gutom at umiiyak sa gabi, ngayon ay masigla at masayang bata na may kumpletong pamilya. At si Ricardo, na minsan nagkubli sa likod ng katauhan ng isang simpleng mamimili, ay nagpakita ng kanyang tunay na puso. Ang pusong handang magmahal at magpatawad. Lumago pa lalo ang kanilang panaderya. Dumating ang panahong kilala na ito sa buong bayan at karatig lugar. Hindi lamang sa sarap ng kanilang tinapay, kundi dahil sa kwento sa likod nito. Ang pangalan ni Liza at Ricardo ay naging simbolo ng sipag, tiyaga at pag-ibig. Minsan, dumadalaw ang mga kababaihang kagaya ni Liza noon, mga naglalako sa kalsada, mga nanay na hirap sa buhay.
Laging pinapaalalahanan ni Liza ang mga ito. Huwag kayong susuko. Ako man nagdaan sa gutom at paghihirap. Pero tandaan ninyo, may liwanag sa dulo ng lahat ng dilim. Laban lang para sa mga anak ninyo. Naging inspirasyon siya, hindi lamang para sa mga kababaihan kundi para sa buong komunidad. Ang kanyang kwento ay paulit-ulit na kinukwento ng mga tao kung paanong isang simpleng babae na may hawak na sanggol ay nagmamakaawa ng pambili ng tinapay at kung paanong siya'y umangat hanggang sa maging haligi ng isang matagumpay na negosyo at pamilya. Habang nakaupo sila isang gabi sa terasa ng kanilang bahay, kasama sina Ricardo at Mateo, napatingin si Liza sa mga bituin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ricardo. Salamat Ricardo, dahil hindi mo ako iniwan. Salamat at tinulungan mo akong bumangon. Mumiti si Ricardo. Salamat din Liza, dahil tinanggap mo ako. Ang totoo, ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay, ang magmahal ng tapat at ang lumaban para sa tama. Sa tabi nila nakatulog si Mateo, mahimbing at payapa. Tinitigan ni Liza ang kanyang anak at nagbuntong hininga. Mateo anak, ito na ang buhay na ipinangako ko sa iyo. Hindi man perpekto, pero puno ng pagmamahal. At sa gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan at bituin, natapos ang kwento ng isang dalagang minsang nagmamakaawa ng pambili ng tinapay. Ngunit ngayon ay naging isang ina, asawa at inspirasyon. Ang kwento niya ay nagpapaalala sa lahat. Gaano man kadilim ang kahapon, may matamis na wakas na naghihintay sa dulo kung marunong kang lumaban at magtiwala.